Sa gitna ng malawak na baryo ng San Martin, may isang magsasakang kilala sa lakas, sipag at kabaitan, si Lazaro. Wala siyang asawa, walang anak, at nag-iisa lang sa kanyang maliit na kubo sa gitna ng bukirin. Ngunit ang pinakakaiba kay Lazaro ay hindi lang ang kanyang likas na lakas na parang tatlong tao, kundi ang kanyang alagang kalabaw na si Malik. Isang dambuhalang itim na kalabaw na may gintong hikaw sa ilong. Bata pa lang si Lazaro, nakita na niya si Malik. Wala pa siyang 10 taong gulang nang mapadpad siya sa masukal na bahagi ng kagubatan malapit sa bundok at doon nagtagpo ang kanilang mga landas. Isang sugatang kalabaw, nangingintab ang itim na balahibo, may hikaw na kumikislap sa ilalim ng buwan. Nang lapitan niya, nagtaka siya dahil ang sugat nito ay biglang nagsara sa kanyang haplos. Hindi na niya iniwan si Malik mula noon. Ngayon si Lazaro ay halos 30 anyos na, matikas at kayumanggi, batak ang katawan sa araw-araw na pag-aaro ng bukid. Habang ang iba ay gumagamit ng 2 kalabaw, si Lazaro, kahit mag-isa lang si Malik, ay kayang matapos ang gawain ng 3 tao sa kalahating oras. Ang sabi ng matatanda, may agimat daw si Lazaro pero siya mismo ay tahimik lang. Ang totoo, si Malik ang may mahiwagang kapangyarihan. Bawat paghinga ng kalabaw ay parang naglalabas ng malamig na hangin. Bawat tapak nito sa lupa ay nag-iiwan ng bakas na tila umiilaw sa dilim. Ngunit hindi nagtatagal ang katahimikan. Sa kabilang bahagi ng baryo, may angkan ng mga Villafuerte, ang mayamang hasyendero na pag-aari ang halos kalahati ng lupain sa San Martin. Pinamumunuan ni Don Ernesto Villafuerte, isang matandang tuso at sakim sa lupa at kapangyarihan. Ang pamilya niya ay may sariling tauhan na albularyo, si Mang Ermito, na kilalang nagkukulam, nanggagayuma at nag-aalay ng mga itim na ritual para sa kapangyarihan. Matagal nang nakaabang si Don Ernesto kay Lazaro. Gusto niyang bilhin ang bukirin nito dahil iyon ang nag-iisang lupang hindi pa niya nabibili para gawing resort at golf course. Ngunit kahit ilang beses nang inalok ng malaking halaga, matibay si Lazaro sa kanyang sagot. Hindi ko ipagpapalit ang lupang minana ko sa tatay ko para lang sa pera, Don Ernesto. Dahil dito nag-init ang dugo ng matanda. Isang gabi, habang si Lazaro ay nagpapahinga sa kanyang kubo, umatungal si Malik sa labas. Napabalikwas siya ng bangon. Ano yon, Malik? Hinaplos niya ang alagang kalabaw sa ulo at lumapit ito, malambing na humihip sa kanyang mukha. Ngunit may kakaiba. Ang hangin sa paligid ay lumamig at ang mga bituin sa langit ay tila kumikislap ng mapula. Sa di kalayuan, sa dulo ng kanyang bukid, nakita niya ang 3 lalaking nakatayo. Mga tauhan ni Don Ernesto, dala-dala ang mga palakol, kutsilyo at mga sulo. Lazaro, lumabas ka riyan. Napagdesisyonan na ng Don, ibebenta mo ang lupa mo ngayong gabi. Sigaw ng pinuno nila. Nag-init ang tainga ni Lazaro. Hinawakan niya ang palakol na nakasabit sa pader, huminga ng malalim at lumabas ng kubo. Sa tabi niya, umatungal si Malik. Ang mata ay nagliliyab ng mapula at ang gintong hikaw sa ilong ay tila kumikislap. Hindi niyo ba naiintindihan? Malumanay ngunit matalim ang boses ni Lazaro. Hindi ko ipapamigay ang lupa ko. Tumawa ang mga lalaki. Huwag ka nang magmarunong, Lazaro. Alam naming may taglay kang agimat, pero kami, may dala kaming kapangyarihan ni Mang Ermito. Sa isang iglap, nagsindi sila ng itim na insenso at ang hangin ay napuno ng amoy ng sinunog na halamang ligaw. Biglang nagdilim ang paligid at sa dulo ng bukid may aninong gumapang. Isang itim na usok naganyo ng isang dambuhalang nilalang na may pulang mata. Nararamdaman ni Lazaro ang panginginig ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Tumayo si Malik sa tabi niya at sa unang pagkakataon, nagsalita sa kanyang isip. Lazaro, oras na para malaman mo ang totoo, napahinto si Lazaro. Malik, ikaw ba yan? Ako ay hindi basta kalabaw. Ako ay engkanto. Pinili kitang alagaan at protektahan sapagkat may dugong bayani ang iyong lahi. Napalunok si Lazaro. Habang ang itim na nilalang ay papalapit, nakikita niya ang mga ugat ng lupa na umaangat, ang mga halaman na namamatay, at ang mga tauhan ni Don Ernesto na tumatawa habang nagmamando kay Mang Ermito. Humawak ka sa hikaw ko, Lazaro, bulong ni Malik sa isip niya.
mararamdaman mo ang tunay na lakas ng isang engkantong tagapangalaga. Walang pag-aalinlangan, hinawakan ni Lazaro ang gintong hikaw ni Malik. Bigla siyang nabalot ng liwanag at naramdaman niya ang puwersa na parang nagmula sa kalikasan mismo, lakas ng hangin, ng lupa, ng apoy at tubig. Lahat ay dumaloy sa kanyang katawan. Sumugod ang mga tauhan ni Don Ernesto. Ngunit sa isang hampas lang ni Lazaro ng kanyang palakol, nagkagulo ang mga ito. Tumalon si Malik, umatake gamit ang matulis na sungay at sa isang iglap na itaboy ang itim na nilalang pabalik sa usok. Sa dulo ng gabi natakot at nagsitakbo ang mga tauhan. Si Lazaro ay nakatayo pa rin kasama si Malik. Ngunit alam nilang hindi pa tapos ang lahat. Sa mansyon ng mga Villafuerte, si Don Ernesto ay nakatanaw sa bintana. Hawak-hawak ang isang sinaunang talismanong may ukit ng ahas. Sa tabi niya, si Mang Ermito ay nagbubulong ng itim na orasyon. Hindi magtatagal, Lazaro. Kukunin namin ang lupa mo at ang kalabaw mong engkanto. At doon nagtapos ang unang gabi ng labanan. Isang gabi na magpapasimula sa mas malaking digmaan sa pagitan ng kabutihan at kasakiman. Kinabukasan, habang ang araw ay unti-unting sumisilip sa silangan, nagising si Lazaro na may mabigat na pakiramdam sa dibdib, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa bigat ng responsibilidad na unti-unting bumabalot sa kanyang buhay. Sa tabi niya si Malik ay tahimik na nakahiga, pero ang gintong hikaw nito ay patuloy pa rin sa kislap na para bang may sariling buhay. Malik, ano ba talaga ang nangyayari? Bakit ngayon lang kita narinig magsalita? Bakit mo sinasabi may dugong bayani ako sa bulong ni Lazaro habang pinupunasan ng noo? Nag-angat ng ulo si Malik at sa isip ni Lazaro ay muling nagboses ang kalabaw. Ang panahon ng katahimikan ay tapos na. Lazaro, dati pinili kong hindi magpakilala bilang engkanto dahil bata ka pa at hindi mo pa kaya ang dala ng aking lihim. Pero ngayon pinipilit ng kasakiman ni Don Ernesto at ng itim na albularyo ang kapalaran nating lumantad. Napalunok si Lazaro. Bakit ako? Sino ba talaga ako? Sa mata ni Malik, nagliwanag ang kulay ginto at sa isang iglap parang binalot ng anino ang paligid. Parang nanaginip si Lazaro. Nakita niya ang imahe ng kanyang lolo, si Kapitan Simeon, isang kilalang mandirigma noon sa panahon ng mga Kastila, na nakipaglaban hindi lang sa mga mananakop, kundi pati sa mga nilalang ng kadiliman. Si Kapitan Simeon ang unang tao sa kanilang pamilya na nakipagkasundo sa angkan ng mga engkanto sa bundok. Pinangalagaan nila ang lupa kapalit ng paggalang sa kalikasan, ngunit nang pumanaw ang kanyang lolo, nawala ang koneksyon ng pamilya ni Lazaro sa mga engkanto. Si Malik, isa sa mga pinakamatandang tagapangalaga, ay naghintay ng ilang henerasyon hanggang sa muling bumalik ang marka ng bayani sa dugo ng isang apo kay Lazaro. Nagising siya sa daydream na iyon. Namumuo ang luha sa mata ni Lazaro. Hindi ko alam, may ganito palang pinagmulan ng pamilya ko. At hindi lang yan, Lazaro, bulong ni Malik. Ang gintong hikaw ko ay simbolo ng kapangyarihan ng mga engkanto. Kung mapupunta ito sa kamay ng masasama, mapapahamak ang buong baryo. Samantala, sa malawak na hasyenda ng Villafuerte, nagtitipon ang mga tauhan ni Don Ernesto. May 11 lalaki, lahat armado ng itak, baril at ilan sa kanila ay may bitbit na mga anting-anting at itim na pulseras na pinasadyang ipabasbas kay Mang Ermito. Hindi sapat ang mga tauhan natin kagabi, Don Ernesto, sabi ng isa. May kakaibang kapangyarihan ng kalabaw ng magsasakang iyon. Ngumiti si Don Ernesto, uminom ng brandy at humarap kay Mang Ermito. Ano ang kailangan mo para tuluyang mapatumba si Lazaro? Mabagal ang sagot ng matandang albularyo habang hinihimas ang isang garapon ng itim na langis. Ang dugo ng isang dalisay, ang alay ng isang walang muwang. Kung magagawa natin iyon, mabubuksan ko ang itim na pinto at makakatawag tayo ng mas malakas na nilalang kaysa kahapon. Tumango si Don Ernesto. Si Rosa, sabi niya, yung kapatid ni Lazaro, hindi ba siya ay madre sa kumbento sa bayan? Nakangising sagot ni Mang Ermito. Perpekto. Habang si Lazaro ay abala sa pag-aaro ng lupa, naramdaman niyang nanlalamig ang kanyang paligid. Dumating si Malik sa tabi niya, hiningal, nagmamadali. Lazaro, may paparating na panganib.
Ang kapatid mong si Rosa nasa panganib. Si Rosa, napamura si Lazaro. Matagal nang hindi nagkikita ang magkapatid. Umalis si Rosa noon para magmadre, nagtalikuran sila dahil sa hindi pagkakaintindihan. Ngunit kahit anong tampuhan, hindi niya hahayaang madamay ito. Aalis ako ngayon din, sigaw niya, humawak sa tali ni Malik. Sasama ako, bulong ni Malik. Hindi mo alam, Lazaro, pero kapag ako'y lumabas sa hangganan ng bukid, nagiging ganap ang anyo ko. Nagulat si Lazaro. Anyo? Sa isang iglap, unti-unting nagbago ang anyo ni Malik. Mula sa dambuhalang kalabaw, naging isang matangkad at matipunong lalaki, may sungay sa ulo, makapal ang buhok, at ang gintong hikaw ay nananatili sa ilong, parang tribal warrior mula sa Encanto. Hindi makapaniwala si Lazaro. Encanto ka nga, sumakay ka Lazaro, sabi ni Malik. Tumalon sa anyong kalahating tao, kalahating kalabaw. Marami tayong dapat labanan at konti na lang ang oras. Habang papalayo sila sa likod ng kanilang pagtakbo, naramdaman nilang lumalaki ang anino ng kasamaan at ang digmaan ay magsisimula pa lamang. Humahagibis si Lazaro sa ibabaw ni Malik na ngayoy nasa anyong kalahating tao, kalahating kalabaw. Mabilis ang kanilang takbo, mistulang kidlat na sumusuong sa kagubatan at palayan. Tumatalon sila sa mga bato, humahawi ng mga damo habang sa di kalayuan ay nararamdaman nila ang malamig na simoy ng panganib. Malik, malayo pa ba ang kumbento? Tanong ni Lazaro. Nanginginig ang kamay habang mahigpit ang kapit. Kaunti na lang, Lazaro. Pero nararamdaman kong may humahadlang sa atin. Ang albularyong si Mang Ermito, kasama ang mga nilalang ng dilim, sagot ni Malik. Pagdating nila sa paanan ng bundok kung saan naroon ang kumbento, bigla silang sinalubong ng makakapal na usok. Lumitaw mula rito ang tatlong nilalang na tila tao pero may balat na kulay abo, mahahabang kuko at mga matang pula. Mga alagad ng itim na albularyo. Lazaro, sigaw ni Malik. Handa ka na ba? Hindi na ito basta araro at palayan. Huminga ng malalim si Lazaro, sabay hinawakan ng dala niyang itak. Hindi ito ordinaryong itak. Nang hawakan niya ito, biglang kumislap ang talim parang tumutugon sa kapangyarihan ng gintong hikaw ni Malik. Para kay Rosa, bulong niya. Sabay sugod, nagtagpo ang mga espada, kuko at sungay sa madilim na labanan. Si Malik ay lumundag, sabay sikad ng malakas gamit ang mga binti niyang kalabaw, tumilapo ng isang nilalang at bumagsak sa puno, durog ang katawan. Si Lazaro naman ay nakipagsabayan sa dalawa, tumatalas ang bawat galaw, para bang ginagabayan ng mga engkanto. Ngunit sa kabila ng lakas nila, napansin ni Malik ang dilim na gumagapang sa paligid. Lazaro, hindi natin matatapos ito dito. Patuloy silang darating. Kailangan nating abutin si Rosa. Samantala sa kumbento nananalangin si Rosa sa harap ng altar. May kaba sa kanyang dibdib, pakiramdam niya ay may paparating na masama. Ngunit bago pa man siya makaalis, bumukas ang pinto. Pumasok si Don Ernesto kasama si Mang Ermito. Sa likod nila, mga tauhan na may bitbit na lubid at basang tela. Madre Rosa, ngumisi si Don Ernesto. Napakaganda mo pa rin pala. Sayang, hindi ka na nag-asawa. Pero huwag kang mag-alala. Ngayon magagamit ka na namin sa mas mataas na layunin. Na nanay ng awa, bulong ni Rosa. Nanginginig, tumawa si Mang Ermito. Ikaw ang kailangan naming alay para mabuksan ang itim na pinto, Madre. Pag natapos ito, walang makakapigil sa kapangyarihan ni Don Ernesto. Sinubukang tumakbo ni Rosa, pero hinablot siya ng mga tauhan, piniringan at binuhat palabas ng kumbento. Sa labas, malapit na sina Lazaro at Malik. Biglang naramdaman ni Lazaro ang pamilyar na presensya ng kanyang kapatid. Malik, nararamdaman ko siya. Malapit lang sila. Bilis, Lazaro. Ito ang pinaka-importanting laban natin. Sa may gulod, nakita nila ang grupo ni na Don Ernesto. Pababa na, bit-bit si Rosa, paakyat sa isang lihim na lagusan patungo sa kakahuyan. Sa gitna nito may itim na altar na inihahanda ni Mang Ermito. Doon planong gawin ang alay. Tumalon si Malik, nagbagsak ng malaking bato para barahin ang daan. Ngayon, Lazaro, sigaw niya. Sumugod si Lazaro, sumisigaw, Rosa! Narinig ni Rosa ang boses ng kapatid niya. Kuya Lazaro, nagkagulo ang lahat.
Ang mga tauhan ni Don Ernesto ay naglabasan ng baril, ngunit isang kumpas lang ni Malik gumalaw ang lupa. Ang mga ugat ng mga puno ay tumusok mula sa lupa, ginapos ang ilan. Ang iba ay tumakbo, natakot sa kakaibang lakas. Nagharap sina Lazaro at Don Ernesto. Hindi mo na maililigtas ang lupaing ito, Lazaro, sabi ni Don Ernesto, palapit may hawak na baril. Dahil kahit ano pa ang lakas mo, may hawak akong sandata na hindi mo kayang labanan. Biglang umilaw ang anting-anting ni Don Ernesto, isang itim na batong binasbasan ni Mang Ermito. Sa isang iglap, lumaki ang kanyang katawan, parang sinaniban ng demonyo. Namutla si Lazaro pero hindi siya umatras. Malik, tapusin na natin ito. Tumayo si Malik sa tabi niya, sabay hawak sa balikat ni Lazaro. Tandaan mo, Lazaro, ang tunay na lakas ay hindi lang nasa bisig, nasa puso. Nagningning ang gintong hikaw ni Malik. Nagningning din ang itak ni Lazaro. Sa susunod na iglap, nagbanggaan ang dalawang puwersa. Ang kabutihan at kasamaan, ang magsasakang may lakas ng kalabaw at ang hasyenderong sakim na may itim na albularyo sa likod. Sa hangin, umalingaw-ngaw ang pangalan ni Rosa, ang sigaw ng mga engkanto at ang dagundong ng isang labanan na magpapasya sa kinabukasan ng baryo. Malakas ang tibok ng puso ni Lazaro habang kaharap si Don Ernesto. Ramdam niya ang init ng dugo sa kanyang mga ugat, parang may rumaragasang apoy sa bawat kalamnan niya. Si Malik na sa tabi niya ay muling bumalik sa anyong kalabaw, nanlilisik ang mga mata, kumikislap ang gintong hikaw sa ilong. Si Don Ernesto ngayon ay tila kalahating tao, kalahating demonyo. Ang balat ay kulay itim, may mga tinik na tumubo sa likod at ang mga matay apoy na pula. Lazaro, sigaw niya, wala kang laban sa akin. Ang anting-anting ko ay pinagpala ng itim na albularyo, kaya't ang bawat suntok mo'y parang hampas ng hangin. Hindi na tinag si Lazaro. Hindi ito tungkol sa suntok, Don Ernesto. Ito ay tungkol sa kung anong pinaninindigan ko. Biglang lumipad si Don Ernesto, dumapo sa isang puno at sumipol. Lumitaw mula sa kakahuyan ang mga nilalang. Mga nilikhang anyo ng tao na kulay itim ang balat, may mahahabang kuko at nangingislap ang mata. Ito ang mga espiritong itim na pinapatawag ni Mang Ermito. Mauubos kayo, sigaw ni Mang Ermito habang inaasinta si Lazaro gamit ang baston na may ukit ng ahas. Nagbuga ito ng itim na usok. Lazaro, hawakan mo ang hikaw, sigaw ni Malik. Agad sumunod si Lazaro at nang maikabit ang gintong hikaw sa kanyang tainga, naramdaman niya ang kakaibang lakas. Ang katawan niya ay tila sinaniban ng espiritu ng kalabaw, tumibay ang mga bisig, lumaki ang mga kalamnan, at ang kanyang paningin ay luminaw. Sa isang iglap, sinalubong niya ang mga nilalang. Ang bawat suntok niya ay parang may puwersang pangkalabaw. Tumilapon ang mga ito, nagkalasog-lasog ang katawan. Si Malik naman gamit ang mga sungay, ay bumubundol ng mga kalaban, inaalis isa-isa. Si Mang Ermito ay naglabas ng huling alas. Mula sa lupa, sumulpot ang isang dambuhalang nilalang, hugis ahas, kulay abo, at may 3 ulo. Lazaro, salubungin mo ang bantay ng itim na pinto, sigaw ng albularyo. Mabilis ang isip ni Lazaro, alam niyang hindi niya kakayanin mag-isa ang dambuhalang ito. Ngunit biglang naramdaman niya ang mainit na paghawak ni Rosa sa kanyang kamay. Kuya Lazaro, kaya natin ito. Magtiwala ka. Napalingon si Lazaro gulat. Si Rosa, bagamat umiiyak at sugatan, ay nakalapit sa kanya. Sa palad niya, may hawak siyang rosaryo na kumikislap. Nagdadasal siya at unti-unting bumalot ang liwanag sa kanilang paligid. Malik, ngayon, sigaw ni Lazaro. Sabay silang sumugod, si Lazaro hawak ang kumikislap na itak at si Malik ay buong lakas na bumundol. Tinamaan nila ang dambuhalang ahas at sa isang iglap naglaho ito sa pagputok ng liwanag. Bagsak sa lupa si Mang Ermito, duguan. Si Don Ernesto, nanginginig, ay nagmamakaawa. Patawarin mo ako, Lazaro. Kayamanan lang ang habol ko. Kapangyarihan, huminga ng malalim si Lazaro. Hindi lupa ang nagpapayaman sa tao, Don Ernesto. Ang puso, ang pamilya at ang kabutihan. Tumalikod siya. Alam niyang tapos na ang laban. Sa pagsikat ng araw, bumalik sa normal ang baryo. Si Malik ay nag-anyong kalabaw na muli sumisipsip ng damo sa tabi ni Lazaro.
Si Rosa ay yakap-yakap ang kanyang kuya habang ang mga tao sa baryo ay nagtipon-tipon para magpasalamat. Lumapit si Lazaro sa gitna ng baryo, hawak ang lupa sa kanyang palad. Ang lupaing ito, sabi niya, ay hindi para alipinin, kundi para alagaan. Dahil ang tunay na lakas ay nasa mga kamay ng nag-aaruga, hindi ng sumasakim. Ngunit habang nagsasaya ang lahat, may isang anino sa malayo. Isang bagong nilalang na kasuot ng balabal, pinapanood sila mula sa itaas ng burol. Sa kanyang kamay, hawak ang sirang anting-anting ni Don Ernesto. Mukhang hindi pa tapos ang kwentong ito. Bulong ng anino bago maglaho sa dilim. Tahimik ang baryo matapos ang labanan. Akala ng lahat, tapos na ang sigalot. Pero si Lazaro hindi mapakali. Minsan sa gabi, napapansin niyang parang may mga matang nagmamasid mula sa kakahuyan. Si Malik, kahit anyong kalabaw, ay laging nag-aabang. Ang mga tengay laging nakataas, ang mga matay mapanuri. Kuya Lazaro, sabi ni Rosa isang gabi, bakit parang hindi ka pa rin mapalagay? Talo na si Don Ernesto, di ba? Napatingin si Lazaro sa kapatid. Rosa, kamay mas malalim pa dito. Ang daming tao ng galit ni Don Ernesto sa baryo, pero sino ang nagturo sa kanyang humingi ng kapangyarihan kay Mang Ermito? Sino ang pinanggalingan ng itim na anting-anting? Sa dilim ng gabi habang tahimik ang baryo, biglang umihip ang malamig na hangin. May narinig si Lazaro na kaluskos sa labas ng kubo. Lumabas siya, hawak ang itak. Nagulat siya sa nakita, isang malaking bilog na anino sa gitna ng bukid, parang portal na umiikot. Mula rito, lumabas ang nilalang na may balabal. Ang mismong nilalang na nakita niya mula sa burol noong isang araw. Ang balabal ay kulay abo, kumikislap na parang may mga bituin sa ilalim. Hindi maaninag ang mukha, pero ramdam ni Lazaro ang presensya. Nito ay mabigat, malamig at puno ng kapangyarihan. Lazaro, mahina ngunit malalim ang boses nito. Ipinagmamalaki mo ang iyong lakas. Pero alam mo bang ang alaga mong kalabaw, hindi siya basta engkanto? May pinagmulan siya. At may utang siya sa akin. Biglang nagsalita si Malik. Oo, nagsalita. Lazaro, patawad. Hindi ko pa nasasabi sa iyo ang buong totoo. Nagulat si Lazaro. Malik, anong ibig mong sabihin? Ang nilalang na ito. Siya ang aking dating Panginoon. Bago pa ako naging alagang kalabaw, ako'y isa sa mga tagapagbantay ng kanyang mundo. Ngunit tumakas ako. Naghanap ako ng isang taong tunay na may pusong dalisay. At ikaw yon, tumawa ang balabal na nilalang. Tama ka, Malik. Pero oras na para ibalik mo ang utang. O kundi, pati ang batang kapatid niyang si Rosa, kukunin ko. Lalong sumiklab ang galit ni Lazaro. Hindi mo kami madadala. Sa mundo mo, sabay silang sumugod ni Malik. Si Malik ay biglang nagpalit ng anyo. Mula sa kalabaw, naging dambuhalang nilalang na may mga sungay na pilak, may mga pakpak sa likod. Ang gintong hikaw ay naging koronang kumikislap. Si Lazaro naman, kahit walang anting-anting, ay naramdaman ang apoy ng kanyang dugo. Para bang bawat butil ng pawis, bawat pintig ng puso niya, ay tinatanggap ng lupa at ng langit. Pero sa bawat hakbang nila, parang hindi tinatablan ang nilalang. Ang bawat palo ng itak parang dumadaan lang sa usok. Ang bawat bundol ni Malik parang tumatama sa hangin. Hindi niyo ako tatalunin sa ganitong paraan, sabi ng nilalang. Dahil hindi ito laban ng lakas. Ito'y laban ng loob. Biglang lumitaw si Rosa, hawak ang lumang rosaryo ng kanilang ina. Kuya Lazaro, sigaw niya, hawakan mo ito. Agad sinalo ni Lazaro ang rosaryo. Sa kanyang kamay, nagliwanag ito. Para bang narinig niya ang tinig ng kanyang yumaong ina. Anak, ang pinakamalakas na armas ay hindi itak o anting-anting, kundi ang pusong marunong magmahal at magpatawad. Nagulat ang balabal na nilalang nang biglang nagliwanag ang paligid. Hindi makalapit. Napaatras. Hindi pwede, sigaw nito. Hindi ako tatalab sa liwanag. Sa isang iglap tumakbo si Lazaro at niyakap si Malik, sabay hawak ng rosaryo. Ang liwanag ay sumabog. Nagpalawak sa buong bukid. Tinatangay ang nilalang pabalik sa portal. Bago tuluyang naglaho, nagsalita ito. Magbabalik ako, Lazaro. At sa susunod, hindi lang ako ang darating. Pagkatapos ng lahat, humupa ang liwanag. Huminga ng malalim si Lazaro. Si Malik bumalik sa anyong kalabaw pero may sugat sa tagiliran.
Nilapitan ni Rosa, hinaplos ang balahibo nito. "Kuya, tapos na ba?" Mahina niyang tanong. Umiling si Lazaro. "Hindi pa, Rosa. Ito pa lang." Ang litamliki, di mula. Mula sa malayo may narinig silang tinig. Mga engkantong dating kaalyado ni Malik lumalapit, dala ang babala. "Lazaro, Malik, kailangan na naming magsama-sama. May paparating na mas malakas, mas madilim na puwersa, at kayo lang ang pag-asa." Sa pagsikat ng araw, nagtipon-tipon ang mga taga-baryo sa gitna ng bukid. Hindi pa man natatapos ang kanilang pagdiriwang sa pagkatalo ni Don Ernesto, ay biglang pumutok ang balita. May paparating na mas malaking panganib. Pinatawag ni Lazaro ang mga pinuno ng baryo. Si Mang Tibor ang matandang manggagamot. Si Kapitan Eliseo ang lider ng barangay. At si Aling Minda ang ginang na may kakaibang kakayahang makakita ng mga espiritu. Kasama niya siyempre si Malik, na ngayon ay hindi na lang basta alagang kalabaw, isa na siyang nilalang na lumalaban sa dating mundo na pinagmulan niya. "Mga kabaryo," simula ni Lazaro, "hindi pa tapos ang laban. Ang engkantong kalaban natin kagabi, hindi lang basta nilalang. Siya ang harbinger, ang tagapagbalita ng mas malaking hukbo. Bago tayo lusubin, kailangan nating maghanda. Sa gabi, habang ang mga tao ay abala sa paggawa ng mga sandata, paglikha ng mga anting-anting at pagdasal sa mga santo, lumapit si Malik kay Lazaro. "Lazaro," sabi ni Malik, "dapat mong malaman ang totoo. Ang nilalang na iyon ay si Silab, ang tagapagbantay ng daang anino. Siya ang tagapamagitan ng mga mundo at may balak siyang buksan ng pintuan. Isang portal na mag-uugnay ng mundo ng tao at mundo ng mga engkanto." Napahawak si Lazaro sa sinturon ng kanyang ama, kung saan nakatali ang kanyang itak. "Paano natin mapipigilan iyon?" tanong niya. "Hindi sapat ang lakas, Lazaro," sagot ni Malik. "Kailangan natin ng 3 bagay: ang mutya ng araw, ang mutya ng tubig, at ang mutya ng hangin. Iyon lang ang makakapagselyo sa portal, pero may problema." "Ano?" "Nasa mga teritoryo ito ng 3 makapangyarihang engkanto at hindi sila basta ibibigay sa atin." Kinabukasan, 3 grupo ang nabuo. Si Lazaro at si Malik ang nanguna papunta sa kanlurang gubat kung saan taglay ng diwata ng apoy ang mutya ng araw. Si Mang Tibor at si Aling Minda ang tutungo sa lawa sa Hilaga para kausapin ang diwata ng tubig. Si Kapitan Eliseo kasama ang mga matatapang na kabataan ng baryo ang pupunta sa mataas na bundok para hanapin ang mutya ng hangin. "Magkikita tayo sa loob ng 3 araw," sabi ni Lazaro. "Walang susuko, para ito sa baryo, para ito sa lahat ng tao." Umatam ito. Habang naglalakad sina Lazaro sa masukal na gubat, naramdaman niyang mainit ang paligid. Ang mga dahon ay kulay pula at ang lupa ay umuusok. Biglang lumitaw sa harap nila ang isang napakagandang babae na nagliliyab ang buhok at ang mga matay parang apoy. "Ano ang kailangan niyo sa akin, mortal?" tanong ng diwata ng apoy. Nagpakumbaba si Lazaro. "Mahal na diwata, hinihiling ko ang mutya ng araw, isang madilim na nilalang ang nagbabalak sirain ang hangganan ng ating mundo. Kailangan namin ng tulong ninyo." Ngunit tumawa lang ang diwata. "Bakit ko ibibigay sa iyo ang mutya? Para saan? Para kanino? Kayong mga tao, puro kasakiman, puro digmaan. Hindi lahat ng tao ay ganun," sigaw ni Lazaro. "Tingnan mo, ako isa lang akong simpleng magsasaka. Hindi ko ito ginagawa para yumaman o maghari. Ginagawa ko ito para sa kapatid kong si Rosa, para sa mga bata sa baryo, para sa mga taong walang laban kung sakaling dumating ang dilim." Tahimik ang diwata. Tumingin siya kay Malik. "Engkanto, bakit mo pinili ang tao?" tanong niya. Sagot ni Malik, "Dahil ang pusong may pag-ibig, kahit walang kapangyarihan, ay mas matatag kaysa sa mga hari at reyna ng engkantong mundo." Sa wakas, ngumiti ang diwata. Inilabas niya ang isang kumikislap na bato kulay ginto, mainit sa palad ni Lazaro. "Dalhin ito," sabi niya. "Ngunit mag-ingat. Sa oras na gamitin mo ito, ang kalaban mo'y tiyak na makakaamoy ng iyong presensya. Magiging target ka." Sa pagbalik nila, nagulat si Lazaro nang may sumalubong na sugatang si Kapitan Eliseo at Mang Tibor. "Lazaro, kailangan natin ng tulong. Sa bundok, may naghihintay."
Hingal na sabi ni Eliseo. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Lazaro takot sa naririnig. Hindi lang si Silab ang kalaban natin. May nagbabalik mula sa nakaraan ang pinuno ng lahat ng masasamang nilalang. Napatigil si Lazaro. Sa kanyang isip, lumutang ang isang pangalan na matagal nang ipinagbawal banggitin. Si Lakan Itim. Tahimik ang buong paligid habang nakaupo sina Lazaro, Malik at ang mga sugatang kasama sa ilalim ng punong balete. Ang liwanag ng mutya ng araw ay kumikislap sa kamay ni Lazaro, pero ramdam niya ang bigat sa dibdib. Lakan Itim, mahina, niyang sambit. Hindi ba alamat lang iyon? Tanong ni Aling Minda na kararating lang mula sa lawa. Kasama ang mutya ng tubig, umiling si Mang Tibor. Alamat noon pero ngayon, totoo na. Si Lakan Itim ang pinuno ng mga itim na engkanto. Siya ang pinagmulan ng kasakiman, galit at kasamaan sa lupa. Matagal na siyang naipinid sa ilalim ng bundok, pero ngayon pinakawalan siya ni Silab. Napatingin si Lazaro kay Malik. Bakit mo hindi sinabi sa akin? Malungkot ang mga mata ni Malik. Hindi ko alam, Lazaro. Akala ko si Silab lang ang kalaban natin. Pero pinawalan niya ang Lakan Itim para tiyaking walang mortal o engkanto ang makapipigil sa kanila. Kinabukasan, sama-sama na silang naglakbay patungo sa tuktok ng bundok kung saan matatagpuan ang mutya ng hangin. Habang umaakyat, ramdam nila ang malamig na hangin na tila may mga bulong. Biglang, mula sa alapaap, bumaba ang isang nilalang, si Diwang Luntian, ang diwata ng hangin. Ang kanyang buhok ay parang ulap at ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang kidlat. Mga mortal, bakit kayo narito? Tanong niya. Malamig ang boses. Nagpakumbaba si Lazaro. Mahal na diwata, hinihiling namin ang mutya ng hangin. Ang mundo ay nasa bingit ng kapahamakan. Si Silab at ang Lakan Itim ay magbubukas ng portal upang sakupin ang lupa. Tahimik si Diwang Luntian, ngunit bago pa siya makasagot, biglang dumagundong ang lupa. Bumuka ang kalangitan at mula sa kadiliman ay lumitaw ang isang dambuhalang, nilalang na itim ang balat, pulang-pula ang mga mata at may sungay na parang kalabaw. Sa wakas, Lazaro, pulong ng nilalang. Ako si Lakan Itim. Dumating na ako para kunin ang mundo nyo. Nanginig ang mga tao sa baryo at pati si Malik ay napaatras. Hindi tayo handa, sabi ni Malik. Hindi pa sapat ang lakas natin. Ngunit sa halip na umatras, humakbang si Lazaro paabante, itinaas ang itak at pinatong sa noo ang tatlong mutya. Hindi ako susuko, sigaw niya. Magsasaka lang ako, pero hindi ako hahayaan ng baryo ko na masakop ng kasamaan. Ngunit bago pa makapagsimula ang labanan, humakbang si Diwang Luntian at iniabot ang mutya ng hangin. Lazaro, kunin mo ito. Pero tandaan mo, hindi sapat ang mutya. Kailangan mong pag-isahin ang puso mo sa puso ng mga taong pinoprotektahan mo. Ang lakas ng isang bayan ay hindi sa sandata, kundi sa pagkakaisa. Tumango si Lazaro at ang tatlong mutya ay nagsimulang magliwanag. Mula sa mutya ng araw lumabas ang apoy. Mula sa mutya ng tubig bumulwak ang tubig. At mula sa mutya ng hangin, umihip ang malakas na hangin. Naging proteksyon ito sa buong baryo. Galit na galit si Lakan Itim. Hindi pa tapos ito, sigaw niya. Magbabalik ako, Lazaro. Sa susunod, hindi lang lupa ang kukunin ko, pati ang kaluluwa niyo. Sa isang iglap, naglaho si Lakan Itim sa dilim at iniwan ang baryo na nanginginig sa takot. Sa gabing iyon, nagtipon-tipon ang mga tao. Kahit nanalo sila sa unang yugto ng laban, alam nilang babalik ang dilim. Lumapit si Malik kay Lazaro. Lazaro, kailangan natin maghanda. Ang susunod na laban, hindi na lang laban ng tao at engkanto. Laban na ito ng liwanag at kadiliman. Hinawakan ni Lazaro ang tatlong mutya at tumingin sa mga kasama. Para sa baryo, para sa bayan, para sa buong mundo, at nagsimula silang maghanda para sa huling digmaan. Lumipas ang 3 araw matapos ang pag-alis ni Lakan Itim, ngunit ang baryo ni Lazaro ay nanatiling balisa. Ang mga matatanda ay nagdarasal sa simbahan, ang mga kababaihan ay naghahanda ng pagkain, at ang mga kalalakihan, kasama si Lazaro, ay naghahasa ng mga itak, sibat at pana. Malik, gaano karami ang hukbo ni Lakan Itim?
Tanong ni Lazaro habang hawak ang mahiwagang itak. Milyon, sagot ni Malik. Mabigat ang tono. Aswang maligno, tikbalang mangkukulam, lahat ng nilalang na isinumpa. Isa lang ang kalaban natin, pero libo ang tagasunod niya. Kinagabihan, nagtipon-tipon ang mga matatapang sa gitna ng baryo. Ang mahiwagang kalabaw ni Lazaro, si Alitaptap, ay nasa harapan, nakasuot ng gintong hikaw sa ilong. Kumislap ang mga mata nito habang humahampas ang buntot sa lupa. Alam kong natatakot kayo, sigaw ni Lazaro sa mga tao. Ako rin. Pero hindi tayo magpapatalo. Ang baryo natin, ang lupaing ito, minana pa natin sa mga ninuno. Hindi ito kukunin ng mga sakim at halimaw. Mula sa di kalayuan, nakita nila ang pagdating ng hukbo ni Don Silab. May mga sundalo itong mga tao armado ng mga baril at sibat. Pero ang mas nakakakilabot ay ang mga nilalang na kasama nila. May tikbalang na nakasakay sa mababangis na kabayo, mga maligno na parang anino sa dilim, at mga aswang na lumilipad sa ere. Ang pinakakatakot sa lahat, nasa harapan nila si Don Silab, nakasuot ng itim na balabal. May kasamang albularyo na si Mang Oryo. Tapos na ang baryo nyo, Lazaro, sigaw ni Don Silab. Ito ang kabayaran sa pagtutol nyo. Hindi nagpatinag si Lazaro. Pinatong niya ang kamay sa noo ng mahiwagang kalabaw. Biglang lumiwanag ang katawan nito at parang naging dambuhalang kalabaw na may gintong balahibo. Nagliwanag ang mga mutya sa katawan ni Lazaro, mutya ng araw, tubig at hangin. Alitaptap, samahan mo ako, sigaw ni Lazaro. Umihip ang malakas na hangin, bumulwak ang tubig mula sa lupa at parang apoy ang init ng paligid. Ang tatlong elemento ay nagbabanggaan upang protektahan ang baryo. Nagsimula ang digmaan. Si Lazaro, sakay ng dambuhalang kalabaw, ay sumugod sa mga nilalang. Ang mga tao ng baryo ay nag-ipon ng lakas, gamit ang kanilang mga sandata. Tumalon si Malik sa ere, nagpakawala ng liwanag mula sa kanyang palad, pinapaatras ang mga maligno. Si Aling Minda, hawak ang mutya ng tubig, ay bumuga ng mga alon upang lipulin ng mga aswang. Ngunit si Don Silab, hawak ang kanyang mahiwagang baston, ay nagpakawala ng itim na apoy. Lakan Itim, bigyan mo ako ng lakas, sigaw niya. Biglang lumitaw ang anino ni Lakan Itim sa ulap. Silab, lipulin mo ang mga mortal na iyan. Sa susunod, ang buong bayan ang kukunin natin, nagbanggaan ang itim na hukbo at ang hukbo ni Lazaro. Maraming tao ang nasugatan, maraming bahay ang nasunog pero hindi sumusuko si Lazaro. Sa gitna ng labanan, naramdaman niyang humina ang kanyang katawan. Napaluhod siya sa lupa, hindi pwede, bulong niya. Lumapit si Alitaptap at biglang lumiwanag ang gintong hikaw nito. Mula sa liwanag bumalot ang mahiwagang lakas kay Lazaro. Huwag kang susuko, Lazaro, bulong ng boses mula sa loob ng kalabaw. Ikaw ang pinili ng kalikasan. Tumayo si Lazaro, humawak sa itak at sumigaw. Para sa baryo, para sa kalikasan, para sa lahat ng nilalang na mabuti. Sa huling bugso ng lakas, nagpakawala ng napakalakas na liwanag si Lazaro. Nagliyab ang katawan ni Don Silab at ng kanyang mga nilalang. Napaatras ang hukbo ng kadiliman. Umurong sila, humihiyaw sa sakit. Magsipag-urong, magsipag-urong, sigaw ni Don Silab. Bago tuluyang maglaho sa dilim, hiningal si Lazaro. Ang baryo ay wasak, maraming sugatan, pero nanalo sila sa unang malaking pagsubok. Lumapit si Malik. Hindi pa tapos ito, Lazaro. Magbabalik sila kanitim. Tumango si Lazaro, hawak ang mutya. Handa akong lumaban, Malik, para sa lahat. At habang nakatingin sila sa papalubog na araw, alam nilang ang tunay na digmaan ay parating pa lang. Kinabukasan matapos ang madugong labanan, nagtipon ang mga matatanda, ang mga mandirigma ng baryo at si Lazaro sa gitna ng kanilang sirang kapilya. Kahit tagumpay ang unang pagdepensa, ramdam nilang malayo pa ang katapusan. Ang mga sugatan ay nagpapahinga, ang mga naiwang bahay ay pinupulbos na lang ng alikabok, at ang hangin ay mabigat sa katahimikan. Lazaro, wika ni Malik, ang tatlong mutya na hawak mo ay hindi sapat para durugin si Lakan Itim. Kailangan natin hanapin ang huling tagapagbantay ng kagubatan. Siya lang ang may hawak ng mutya ng apoy, ang huling piyesa, nagulat si Lazaro. May iba pang tagapagbantay, tumango si Malik. Oo, siya ang pinakamatanda, ang pinakabalani at pinakamasungit.
Kung hindi natin siya makumbinsi, wala tayong laban. Naglakbay sina Lazaro, Malik, Aling Minda at ang mahiwagang kalabaw na si Alitaptap papasok sa pinakagitna ng kagubatan, isang lugar na pinamamahaya ng mga diwata, duwende at iba pang nilalang. Habang lumalalim sila, unti-unting nagbago ang paligid. Ang mga puno ay lumalaki, nagiging parang haligi ng simbahan. Ang lupa ay kumikislap, parang may hiyas, at ang hangin ay may samyo ng mga bulaklak na hindi nila alam kung saan nagmumula. Dito, daw nakatira si Apu Balabag, bulong ni Malik. Siya ang huling tagapagbantay. Pagdating nila sa gitna ng kagubatan, huminto sila sa isang lumang puno. Sobrang laki, para bang may bayan sa loob. Biglang bumuka ang lupa at mula roon lumabas ang isang napakatandang nilalang. Mistulang tao, pero may balat kahoy, buhok dahon at mga matang naglalagablab. Sino ang nanggugulo sa akin? Tinig na umalingaw-ngaw sa paligid. Bakit kayo narito? Mga mortal? Humakbang si Lazaro. Ako po si Lazaro, magsasaka tagapagbantay ng aming baryo. Kailangan po namin ang inyong tulong. Paparating si Lakan Itim at siya lang ang makakagapi sa amin kung wala po kayong mutya ng apoy. Tahimik ang matanda. Maya-maya sumigaw ito. Marami na kayong nilapastangan na lupa. Marami kayong sinaktan. Bakit ko kayo tutulungan? Napaluhod si Lazaro. Ako po'y nagmamakaawa, hindi lang po para sa amin, kundi para sa buong kalikasan. Hindi po ako sakim. Ako po'y isang magsasakang nag-aararo, nagpapalaki ng palay at nagpapasalamat sa lupa. Pero ang kalaban po namin, sila ang tunay na sumisira. Tumingin si Apu Balabag kay Lazaro saka kay Alitaptap. Bigla siyang ngumiti. Matagal na kitang inaabangan, batang magsasaka. Ang kalabaw mong iyan, engkantong ipinadala ko at ngayon ikaw ang pinili. Bumukas ang puno at mula rito ay lumabas ang isang bilog na apoy na umiikot sa hangin. Kumapit ito kay Lazaro at naramdaman niya ang init na hindi nakakasunog kundi nagpapalakas. Ang mutya ng apoy ay sumanib sa kanyang katawan. Ngayon, wika ni Apu Balabag, handa ka na pero mag-ingat ka, Lazaro. Sa huling pagkakataon, haharapin mo ang pinakamalakas na puwersa ng kadiliman. Habang pauwi sina Lazaro, nagliwanag ang 4 na mutya sa kanyang katawan. Ramdam niyang umaalab ang lakas sa kanyang mga ugat. Ramdam din niyang may bagong banta. Pagdating sa baryo, sinalubong sila ni Aling Minda na may hawak na liham. Lazaro, nanginginig niyang sabi. Si Don Silab, binuhay niya na si Lakan Itim. Paparating na sila at kasama nila ang buong hukbo ng mga hasyendero sa buong probinsya. Nanahimik si Lazaro, pinisil ang mutya sa kanyang dibdib. Handa na ako. Kung ito na ang huli, lalaban kami hanggang dulo. Madilim ang kalangitan. Parang alam na ng langit ang mangyayaring pagdanak ng dugo. Sa gitna ng baryo nakapwesto sina Lazaro, Malik, Aling Minda, ang mahiwagang kalabaw na si Alitaptap at ang lahat ng magsasakang handang lumaban. Sa kabilang dako, kita sa dulo ng daan ang papalapit na hukbo ni Don Silab, mga armado niyang tauhan, mga bayarang sundalo, at ang pinakakinatatakutang kasama, si Lakan Itim, ang dambuhalang nilalang na gawa sa itim na alon ng dilim, sumasalamin sa kasakiman at kapangyarihan. Sa likuran nila nakatayo ang masamang albularyo, si Mang Damaso, tangan-tangan ang isang patpat na may pulang ilaw na tila nagpapalakas sa hukbo ng kadiliman. Ngayon na ang oras, bulong ni Malik. Wala nang atrasan. Tumango si Lazaro, sabay hawak sa gintong hikaw ni Alitaptap. Sa isang iglap, nagbago ang anyo ng kalabaw. Mula sa payat at simpleng hayop, naging dambuhalang engkantong kalabaw, may sungay na nagliliwanag at katawang pinapalamutian ng gintong ukit. Naglakad si Lazaro palapit sa gitna habang sumisigaw, Don Silab. Tama na, ang lupang ito ay hindi para sa iyo lang. Ang lupa ay para sa lahat ng nag-aararo at nagmamahal dito. Humalakhak si Don Silab. Anong alam ng isang magsasaka? Ako ang batas, ako ang hari. Lakan Itim, ubusin sila. Sumugod ang hukbo ng kadiliman. Sa isang iglap, nagliyab ang lupa sa paligid ni Lazaro. Ang mutya ng apoy ay naglabas ng apoy na parang pader, humaharang sa unang alon ng mga kaaway. Si Alitaptap naman, sa kanyang higanting anyo nagpasabog ng liwanag mula sa gintong hikaw.
tinatamaan ang mga masasamang nilalang. Si Malik, gamit ang mutya ng hangin, ay nagpakawala ng bugso ng hangin. Sinasapul ang mga sundalo. Si Aling Minda, gamit ang mutya ng tubig, nagpatubo ng mga halamang gumagapos sa mga kaaway. Ngunit si Lakan Itim ay hindi basta-basta. Sa bawat hakbang niya, natutunaw ang apoy, napapatigil ang hangin, at nalalanta ang mga halaman. "Lazaro!" sigaw ni Aling Minda. "Siya ang kailangan mong tapusin, kami na sa mga tauhan." Lumapit si Lazaro kay Lakan Itim. Nagkabanggaan ang kanilang lakas, dilim laban sa apoy, sakim na kapangyarihan laban sa lakas ng kalikasan. "Hindi ka magsasaksed, Lazaro!" bulong ni Lakan Itim. "Ang mga tulad mo tinatapakan lang." Pero biglang nagliwanag ang buong katawan ni Lazaro. Ang apat na mutya, apoy, hangin, tubig at lupa ay nagsanib sa kanyang dibdib. Tumigil ang oras. Nagpakita ang espiritu ng Apo Balabag kasama ang mga dating tagapagbantay ng kagubatan. "Lazaro," bulong nila, "ikaw ang pinili. Tapusin mo ito." Sumigaw si Lazaro, sabay suntok sa lupa. Umangat ang enerhiya mula sa ilalim, binalot ang katawan ni Lakan Itim ng apoy, hangin, tubig at lupa. Parang nilalamon siya ng mismong kalikasan. Si Don Silab ay sumigaw pero huli na. Natupok ang kanyang kaalyado. Sa isang matinding liwanag, pumutok ang katawan ni Lakan Itim at ang natira lamang ay abo. Bumagsak si Lazaro sa lupa, hingal, pagod pero buhay. Lumapit sina Malik, Aling Minda at Alitaptap, dahan-dahang bumabalik sa normal na anyo. Ang mga magsasaka ay nagbunyi, nag-iyakan at nagyakapan. Pagkatapos ng ilang araw, bumalik ang kapayapaan sa baryo. Ang lupa ay muling nabuhay. Ang mga pananim ay nagsimulang tumubo ulit at ang mga magsasaka ay muling nagtipon, hindi bilang alipin ng hasyendero, kundi bilang tunay na tagapagmana ng lupang minahal nila. Sa huling gabi, habang nakaupo si Lazaro, sa ilalim ng bituin lumapit si Alitaptap. "Lazaro," wika ng engkantong kalabaw, "ang kwento mo ay hindi dito nagtatapos. Marami pang darating na pagsubok, pero tandaan mo, hindi ka na kailanman mag-isa." Ngumiti si Lazaro. "Basta't kasama ko ang bayan, kasama ko ang kalikasan, wala akong kinatatakutan." At sa ilalim ng maliwanag na buwan, ang magsasakang may lakas ng kalabaw ay tumayo, handa para sa mga bagong kwento ng pag-asa at paglaban. Wakas,